Gawin nating gupit sa kanya is slow taper fade na may konting bulk sa sides para hindi ma-emphasize yung cheekbones. Yung haircut na igugupit natin sa kanya ay pwede pang formal at pwede namang pang rakrakan. Ayan, syempre, inuna natin sa paggawa ng mga guideline. Ang tawag dyan sa linya na yan is hard line. Sa mga newbies pa lang talaga, yung from scratch as in walang knowledge, from zero knowledge. Ang pinaka-recommend ko na una yung pag-aralan is yung mga classic haircuts. Katulad dati ng mga barber's cut, trim lang sa sides, hindi masyadong sagad yung mga sides. Mga ganong klaseng haircut. Ang unang-unang pinag-aaralan sa pagbabarber ay kung paano mo gagamitin yung mga gamit or ano yung purpose nito. Halimbawa, bumili ka ng gunting. Ang unang-una mong pag-aaralan is paano humawak ng gunting. O maraming technique sa paghahawak ng gunting. Mas maganda na masanay mo muna na kinakalabit mo yung gunting bago ka mag-proceed sa first haircut mo. At kung paano rin pala humawak ng suklay. Paano humawak ng clipper, paano ang tamang paggamit ng thinning scissor, ano ang purpose ng lever, ano ang nagagawa ng close, open, halfway, ano ang haba ng mga guards na gagamitin mo. Yun ang mga unang dapat matutunan mo. Kasi kapag rumekta ka sa gupit mismo, lalo kapag hindi mo pa tropa yung ginapitan mo, mahihirapan ka pare. Ang isa sa pinakamahirap sa lahat ay ang paggamit ng labaha. Pero sa una, pwede mo namang gamitan muna ng detailer or trimmer. Okay naman na yun, malinis naman na yun. At gamit ka ng foil shaver, pwede na yun. Malaki ang advantage kapag natuto ka maggupit. Lalo kapag fashion mo to. Unang-una sa lahat, masaya ka sa ginagawa mo. May kakwentuhan ka maghapon. Hindi ka bilad sa arawan. May aircon ka pa. Plus, na-appreciate pa nila yung obra mo. Basta marunong kang gumupit, maganda yung obra mo, ay ma-appreciate ka nila. Pero syempre, hindi ganun kadali maging barber. Iba-ibang klase ng tao ang makakasalamuha mo. Ang una sa lahat, kailangan mong habaan yung pasensya mo pare kapag gusto mong maging barbero. Lagi mong tatandaan, laging nasa harap mo ang mga matutulis na bagay. Kaya hindi ka pwedeng mapikon. At kung sakali man, dahil minsan nangyayari talaga yun sa barbershop, pagpasensyahan mo na lang at i-control mo na lang yung sarili mo. Ganun talaga nag-work, pare. Ang importanteng parte dito sa barbering ay ang communication. Kailangan nyo mag-usap. Or sa ngayon, kilala yon as barber consultation. Tanungin mo every single detail na gagawin mo sa kanya. Magsimula sa top, sa side, sa likod para maiwasan ng mga ganong bagay at mas lalo mo pang paghusayan.